buong bansa, fairly weather at ilang bahagi lamang ng bansa na makakaranas ng mga mauulap na himpapawid na may mga ilang isolated rain showers. At sa ating global temperature na nanggagaling sa Japan, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, March 15, 2025. Ang oras nating Bros may umaga ay alas 10:18 na ng umaga. Patuloy na makakaranas tayo ng may ilang katamtaman at fairly weather sa halos buong bansa, maliban na lamang sa mga ibang bahagi pa rin na silangan, especially sa may bandang Southeast na Visayas at Mindanao, na medyo may mga water vapor, so may mga ilang gloomy pa rin at overcast na nararamdaman sila dyan sa area niyan. Bagamat may mga localized thunderstorms, generally moderate and fairly weather sa halos buong bansa naman so far. At sa ating thunderstorm watch, base sa data feed ni Pag-asa sa ating PIMO weather page, nakataas ang buong o halos buong Visayas region na may mga posibleng mga pagkulog at pagkilat gaya rin kahapon. So mula Leyte yan, Southern Leyte, Biliran, Southeastern Samar o halos buong area ng Samar region within 12-hour period. Sa North Luzon naman ay ang ilang bahagi ng Ilocos Norte na posibleng magkaroon ng mga isolated rain showers. Well, kung titingnan natin ang Doppler radar imagery, yung animated Doppler radar imagery, halos mga ilang water vapor ang nakikitaan natin dito sa may bandang Casiguran Aurora region o sa may Casiguran Aurora area, sa may Dinalungan, na maaaring may mga ilang light rain showers na mga kalat-kalat ang iiral. Sa may bandang Mindanao naman, sa Doppler radar imagery, kitang-kita ang ilang bahagi pa rin ng Mindanao, especially sa may bandang Hulu-Sulu na nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero generally, moderate naman ang halos kabuuan ng Mindanao area, which is tatalakayin natin mayang konti. So, stay tuned lamang mga folks. Sa labas sa temperature na itala, naka-weather station kinaya ng 5:22 AM ay nakapagtala ng 25.2 degrees Celsius na lowest. Kahapon, may alinsangan ng aming temperatura, maabot ng 34.1 degrees Celsius na ikatlo sa pinakamataas sa main na temperatura kasama ang Science Garden sa kay Pag-asa. Pumapangatlo lamang dito sa amin sa Caloocan. So kung titingnan natin maya-maya ang comparison niyan, so ngayon ay yung highest temperature kahapon na naitala, kahapon ng 11:39 AM na 34.1 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang ay grabe ang heat index. Kahapon na umabot ng 43.1 degrees Celsius na init pandama. Kung tatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, makikita po nangunguna pa rin ang San Jose Occidental Mindoro na grabe ang init nila dyan na 36.3 degrees Celsius. Sa Baguio, tila na bumababa ng bahagya, nasa 16.8 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature dyan. At sa Inula naman ng Surigao ay nakaranas ng 52 millimeters na total rainfall. So kung titingnan natin sa peak extremes, yung highest temperature after San Jose at sa bandang Science Garden o Pag-asa Office ay 34.6 degrees Celsius ang pinakamataas nilang temperatura since kahapon. Kaya pumapangalawa siya sa pinakamataas so far na naitala. Disregard yun na yung mga base lamang yan sa aking analysis between Pag-asa, Occidental Mindoro at dito sa amin sa Caloocan. Kaya lumalabas pangatlo lamang kami sa Caloocan na may pinakamataas na outside air temperature. Sa outside humidity 68%, so medyo drier tayo at bumaba ito ng 2% since last hour. Pataas pa rin ang atmospheric pressure natin at 1,012 hectopascals ang ating barometer reading and steady ito since last hour. At mula nga po kagabi ay nag-full moon po kagabi after naganap ang total lunar eclipse sa may bandang American zone na ang ganda-ganda na naging kuha nila. At siyempre may mga iba po na mga kultura na nagpapakita daw yan ng yung mga pamahiin ba na kapag nagkaroon ng total lunar eclipse o blood moon ay may masamang pangitain daw na mangyayari. Well,
Hindi naman connected yan sa science, pero kalimitan ay ganun daw ang nagiging pamahiin. At mapapansin natin ngayong taon, dalawa ang magiging lunar eclipse na magaganap. Yung una nga ito kahapon na nangyari nga po na nagkaroon ng lunar eclipse, total lunar eclipse. At sa susunod na total lunar eclipse naman ay sa September na po magaganap yun. At matatanaw natin yan sa Pilipinas. Kaya medyo i-prepare natin yan mga folks. Minsan lang mang tayo makakakita ng ganyang phenomenon na pagkakataon na matatanaw natin yan. Ayan to be exact, September 7 po yan. Oras natin sa Pilipinas yan, alas 2:11 ng madaling araw yan. Monday po yan ng September 8 sa atin. September naman sa oras sa American Time o Universal Time Coordinate Time, September 7 sa kanila. Pero oras natin sa Pilipinas niyan, mga 2:11 AM na po yan ng September 8, 2025. So i-ready na po natin dahil napaka-rare na pagkakataon na makakakita tayo ng ganyan. Dahil tanaw na tanaw yan sa Pilipinas, dahil yung pinaka-umbral focus ay nasa may bandang Indian Sea. Sa may bandang Indian Sea. So kitang-kita po yung maaabot sa Pilipinas yung shadow na matatanaw natin sa buwan. Anyway, sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:03 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:06 PM. At sa ating 99% illuminated na po, katatapos lang niya na mag full moon kagabi. Na 1 gibos na lamang po ay sisikat ito mamayang magmo-moonrise ito mamayang gabi 6:51 PM na at lulubog ito bukas na ng umaga at 6:58 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, nasahang klaro pa rin ang ating himpapuin hanggang bukas na po ng Linggo at asahan ang mga maliliitan lamang ng mga isolated rain showers especially dito sa buong Luzon hanggang Southern Luzon. Tsansa ng pag-ulan halos wala. Typically isolated lamang ang maaaring magaganap nitong forecast ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na halos buong bansa katamtaman lamang lagay ng panahon, moderate and fairly weather sa buong bahagi ng Nodo Luzon. At medyo kita dito sa pinaka-upper o sa pinaka-extreme Nodo Luzon natin, medyo may dumadaloy na frontal system o tail end of cold front. Yan. Dito sa may bandang Batanes Group of Island, manipis lamang yung tail end of cold front. So mukhang magpaparamdam ng sa huling pagkakataon ang northeasterlies na to. Pero halos hindi naman ito mararamdaman sa buong bahagi ng Luzon. Pero medyo maganda na rin yan para at least medyo mabawasan ng konti ang napakainit na alinsangan bunsod nga po ng matinding easterlies. So magkakaroon ng bahagyang comfortable sa may bandang extreme Northern Luzon, pero the rest medyo drier pa rin ang bahagi na ito ng Northern Luzon mula sa buong bahagi ng Cagayan, kasama na ang buong Cordillera Administrative Region, the rest ng kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, yan, kasama na ang buong bahagi ng Apayao, Kalinga, pababa ng Mountain Province, Benguet, Nueva Vizcaya, and the rest ng Central Luzon. So kita naman natin na halos walang gaanong kaulapan dyan, mangilan-ngilan lamang ng mga partly cloudy ang iiral. So expected ang mas maaraw sa inyo dyan. So wag masyadong magbibilad, magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw hanggang sa buong bahagi ng Central Luzon, pababa na ng Bulacan. Siyempre, kasama din ng Metro Manila, bagamat may mga ilang partly cloudy ang umiiral, expected pa rin na magiging maaraw ang ating maghapon, mga folks, kaya expected. Hindi natin maiiwasan o niro-rolled out na may mga inaasahang localized thunderstorms bigla, especially sa hapon o sa gabi. So, medyo partly cloudy lamang ang makikita. So, medyo mas matindi pa rin ang sikat ng araw niyan mga folks, kabilang na ang buong bahagi ng Southern Luzon at Mimaropa. Typically, mga maliliitang isolated rain showers yan ang aasahan lang natin sa hapon. Ganon din sa buong bahagi ng Visayas, mula sa kanluran hanggang sentro ng Visayas, at kitang-kita naman natin sa satellite imagery, ay halos mga part dito sa mostly cloudy mga iiral silang bahagi ng Central Visayas, Bohol, kasama na ang Leyte, east portions ng Negros Region hanggang sa Eastern Samar Region. Mga ilang light to moderate showers ang umiiral ngayon at umuulan na hindi naman tumatagal na migit isang oras. Mula dyan sa may bandang Salcedo, Guian, Eastern Samar, patawid na yan ang bandang Tacloban hanggang dyan sa may Carigara
o sa halos buong Northern Leyte. Magdala na ng payong pero mukhang panandalian lamang yan, titila din agad at babalik na naman sa maulap at biglaang magiging moderate ang inyong panahon. So medyo balanse lamang siya at least makokontrol yung sobrang init at alinsangan na mararamdaman natin. Ganon din sa ilang bahagi ng Cebu nga po at ilang bahagi ng Negros region, so hindi natin masyado isa-isahin. Typically moderate at partly to sa Moslikaw di lamang iiral, kabilang na ang bahagi ng Panay Island. Pero bagamat sa Panay Island mas manipis ang kaulapan, mas maaraw naman, so medyo maganda yan sa mga beachgoers. Nakakalungkot lamang na nabasa ko ang balita kahapon ata yun, ay may napabalita nga pong mayroong foreigner na may karumal-dumal daw na natagpo ang bangkay sa may bandang Boracay daw. So medyo hindi maganda po yan sa ating turismo. Sana magawan po yan ng paraan ng ating mga local governments dahil ang Boracay ay isa sa pinakamagandang tourist spot na mababahiran naman ng pangit na balita. Sana ay magawan ito ng paraan. The rest naman ng Mindanao ay magiging maulap din ang inyong panahon. Bagamat moderate ay asahan ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulod sa buong bahagi ng Surigao region. So nakakaranas kayo ng mga ilang mas maulap at ilang mga light rain showers kasama na Agusan del Norte, Misamis Oriental, kasama na ilang bahagi ng Cagayan de Oro, Camiguin at Agusan del Sur. So medyo mas maulap kayo dyan, and the rest ng bandang sentral ng Mindanao hanggang Davao region. Asahan ng mga isolated rain showers at may mga typical na mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Bagamat moderate at gloomy, expected pa rin ang tuloy-tuloy na humid ang panahon sa inyong maghapon sa buong Kamindanawan, kasama na ang buong Sorsogon area at ilang areas ng Cotabato hanggang Lanao del Sur. Ganon din sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, medyo gloomy rin tayo dyan at overcast. Mga ilang mga mahina at ilang moderate rain showers ang iiral lalo na sa miba ng Zamboanga City at isla ng Holo at Sulu. So medyo magdala po ng payong just in case bigla ang magkaroon ng pagbuhos ng ulan. So generally halos mas maulap at medyo mas gloomy sa may bandang Mindanao, pero typically magkakaroon ng mga ilang partly cloudy at medyo nagiging moderate minsan ang inyong paligid dyan. Hindi kagaya namin sa Luzon na halos klaro at maaraw ang halos buong maghapon namin dito sa parte po ng Luzon hanggang Southern Luzon. So kasama na ang Bicol region baka sa mga taga Bicolano hindi natin nabanggit ang forecast dyan. Halos moderate and fairly weather tayo dyan. Mga ilang isolated rain showers lamang ang mga magaganap na mga forecast of rain showers. Bagamat wala naman tayo nga maitala pa rin o wala tayong nababantayan na anumang sama ng panahon o anumang tropical wave sa loob at talbas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero kung titingnan natin kung magaganap po o medyo lalakas pa ba ang northeasterlies or manatiling hanggang tail end of cold front na lamang dyan sa bahagi ng extreme Northern Luzon. So titingnan po natin hanggang sa mag-load po yung data mula sa pinaka-global spectral model na ating ginagamit. Base rito, naka-forecast medyo iiral pa ang ilang northeasterlies starting nga po by March 15 o ngayong araw. Yan, nagpaparamdam na nga po yung tail end of cold front dito sa event ng extreme Northern Luzon ngayong araw. At inaasahan hanggang bukas, mukhang medyo bababa pa yung daloy ng northeasterlies. So medyo magpaparamdam pa ng huling pagkakataon ang northeasterlies kasi medyo may dumadaloy pang malamig na hangin mula sa pinaka-Siberian Peninsula. So mukhang nag-extend pa humabol pa itong ating northeasterlies o yung tinatawag na mahinang amihan na lamang. Manipis na lamang na amihan to. Hindi ito yung todo-todo na amihan. So medyo manipis na lamang to na northeasterlies. So yung boundary, na-expect daw na makakaroon ng boundary of frontal system o yung shear line dito. Ayan medyo may pinapakita na border of shear line o tail end of cold front. Well, tingnan natin kung mangyayari yan starting ngayong araw hanggang bukas until March 18. So maaari pa siyang mag-extend hanggang March 19. Well, tingnan po natin bago matapos totally ang transition period ng amihan to hot dry season. Ayan so mukhang hanggang March 20, sakto vernal equinox pa. Hanggang sa yun ang huling daloy ng frontal system, and then unti-unti ninipis na ito at mawawala na ng lubusan itong northeasterlies. So nagkaroon ng unpredictable yung galaw nitong northeasterlies natin despite na nasa halos vernal equinox na po tayo, nagagawa pang makadaloy itong malamig na hangin galing sa northern hemisphere. So medyo unpredictable siya.
Pero maganda yan, at least medyo mapapawi kahit papaano muna pansamantala ang tinding init na mararamdaman natin bago man lang totally matapos ang transition period ng amihan season to the hot dry season. So medyo maganda na rin yan at least. Wala tayong naasahan na anumang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, so wala tayong masyado magiging comment, at kita lamang natin dito sa Hilaga na mataas ang ating atmospheric pressure. So mapapansin natin sa satellite imagery, hot dry na po ang paligid kasabay ng mataas na high pressure area. At so base na rin sa ating computer models ay makikita natin dito ay halos easterlies pa rin ang pinapakitaan dito. Malinaw na medyo manipis lamang ang northeasterlies na iira siguro starting ngayong araw hanggang sa susunod siguro na 3 araw, approximate yan, or bago mag vernal equinox mismo. So tingnan po natin, dahil dito hindi halos kita easterlies lamang, at makikita natin yung hot dry season ay umiiral na sa forecast ng mga computer models, lalo na kay SMW po. Napaka clear skies na lang at mga ilang tropical wave na lamang ang nakikitaan natin sa may bandang karagatan na ito ng southern part ng Guam patungo dito nga sa may bandang katimugang bahagi ng ating bansa. Well, medyo ready na po natin yung mga sarili natin sa pagpasok talaga ng total hot dry season na. Samantala sa latest update natin para sa ating monthly global temperature o global surface temperature at air temperature natin sa buong mundo. Since na-topic na rin natin yung GIS temp sa Atlantic, yung bumaba nga po yung temperatura niya. So sa latest naman para sa Japan data, mula sa Japan data po ito, makikita din ay bumaba din ang temperatura niya. So kumalma rin yung highest temperature niya last February 2025. Meaning medyo maganda po kahit papaano, bumaba po yung temperatura. Sana tuloy-tuloy na yan ngayong buong taon. Dahil base dito ay bumaba na po sa 0.47 degrees Celsius ang global temperature natin by monthly. Yung monthly global temperature natin. Hindi gaya ng mga nakarang taon o 4 na taon ay pinakamataas 0.7 degrees Celsius. Ito yung last year, 2024. And then 0.61 and then 0.53. Ngayong taon, bumaba siya, 0.47 degrees Celsius. So medyo good news siya kahit papano, bumaba po yung ating global temperature. Medyo magandang progress yan. Sana tuloy-tuloy na yung mga folks. Dahil napakadelikado na nasa above limit tayo ng Paris Agreement pagdating sa pinaka global temperature natin sa buong mundo. So naitalakay na rin natin yung tungkol sa GIS temp dahil pareho lang naman yan, pero kasi ito sa may bandang Atlantic measurement, kasama yung mga measurement ng NOAA, ganyan, NOAA, Berkeley, yan. Tapos dito naman sa Japan lang ito, galing sa Japan data para sa global temperature. Sa ulat lindol so far ay after ng isang medyo malakas na pagyanig sa may bandang Ilocos Norte ay wala naman so far bago na medyo malalakas-lakas na mga paginig ang na-detect na aking seismometer sa Caloocan. Medyo tahimik naman. So diretso agad tayo sa pinaka latest ng data feed mula kay PBOX mula kaninang madaling araw. Marami-rami yung mga minor earthquakes at so far wala naman tayong nakikitaan na magnitude 4.0 so sa ngayon hanggang sa oras na nagre-report tayo. So wala magiging problema. At mula naman sa ating historical earthquake for the month of March, silipin natin kung ilan na ang total earthquake since separated na po yung para sa month of March. Hindi gaya nung nakarang araw, magkakahalo pa rin yung month of February at March. Ngayon, nakahiwalay na siya. So, ito na po. Base sa cluster at count, makikita natin na sa total of 481 earthquakes na po tayo. 460 dito is magnitude 2.0 pataas, 19 sa magnitude 4.0 at 2 ang ating magnitude 5.0 so far. Mula sa magnitude 5.0 sa ngayon wala namang naitala na hihigit pa dyan o umabot man lang ng magnitude 6.0. At makikita natin ang pinakamaraming naging cluster na naging pagyanig dito pa rin sa may bandang Mindanao area na mahigit sa 340 ang naitala or 272 dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao area, yung approximate earthquake cluster. Hindi kagaya sa may bandang Luzon, halos mahigit sa halos
magto 200 o mahigit sa 200 lamang ang total earthquakes, hindi pa kasama yung mga ibang cluster. So ingat pa rin sa mga kababayan natin. At dyan naman sa bahagi nga po ng Ilocos, sa may ng Ilocos Sur, ay marami na rin po yung cluster ng pagyanig dyan sa area na yan. Kung titingnan natin dito, nasa halos mahigit 60 ang total earthquakes sa area na yan. At meron nga agad na 11 earthquakes dito sa malapit sa paligid ng Ilocos Sur, dyan sa may bandang Tayac, yung epicenter, at sa paligid ng Ilocos Sur malapit sa may Bigan. So medyo aliso po tayo sa mga kababayan natin sa Ilocos dahil medyo magalaw yung tectonic plates dyan, at mula kahapon nagkaroon nga po ng mga ilang moderate na malakas na pagyanig. So medyo moderate na pagyanig, nakaramdam pa nga sila ng at least intensity 2 na pagyanig, and so far wala naman masyado tayong bagong pumapasok na malalakas na pagyanig ngayong month of March o ngayong araw. So medyo alisto pa rin tayo mga folks at nagsasagawa na raw ng nationwide earthquake drill ang ating local government units at ibang mga establishments at mga ilang departments ng gobyerno natin. So medyo maganda po yung pagkakataon just in case para sa preparedness kapag kami mga ganitong sakuna o mga biglaang paglindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, March 15, 2025. Dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, March 15, 2025. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong araw o ngayong umaga sa ating report. Well, since magtatanghali na rin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa pinaka-real-time reading ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.